Ah, okay na. Good evening po. Sige po, muna tayo ng Genesis chapter 3 and particularly sa verses 15, I think. Genesis chapter 3. Yan. Genesis chapter 3. Diyan na po kayo. Babasahin ko lang po yung ilang passages dito. Especially dito sa verse 6 and verse 7. Sabi rito, Genesis chapter 3 verses 6 and 7. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Ang nangyari, nung kinain na nilang dalawa, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. Ito yung unang pagkakataon na napansin nila na nakahubad pala sila, na nagkaroon sila ng hiya. Dati hindi naman sila nahihiya na nakahubad sila, na nakikita nila isa't isa. Pero ngayon, pagpasok ng kasalanan, nahiya na sila sa isa. Ang ginawa nila, and they sewed fig leaves, mga dahon, together, and made themselves apron. Yung resulta ng kasalanan sa kanila, ang ginawa sa kanila ay naganap agad sila ng covering, no? Ganun yun. Kapag tayo nasa kasalanan, parang nakikita natin yung sarili natin na hubad at nangangailangan tayo ng pantakip. Andun na kasi yung guilt. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you sa gabing ito. We pray for understanding sa inyong word and blessing. We pray for humility and insight and conviction as well. May we learn from it and be able na may apply ito sa mga buhay. In Christ, may pray. Amen. Ang title ng aking message ay The Fall of Man. Okay? Parang very familiar ito sa marami sa atin, no? Ito ay part ng ating series na What Does the Bible Teach? Itong topic na to, ito ay foundational truth. Ibig sabihin, mahalaga na maintindihan natin. Aware tayo, no? Yung doctrines na ang Diyos ay gumawa ng mga tao. Baga, yung tao galing sa Diyos, nilikha tayo, nilagay dun sa hardin ng Eden, at binigyan sila ng responsibility na alagaan nila yon. And then dun sa hardin ng Eden, binigyan sila ng command. Nalala nyo ba yon? Tapos, yung command na yon ay may naka-entail na consequence kapag sinuway mo. Kung malala ninyo, atas kayo dun sa Genesis chapter 2 verse 15, ang sabi, and the Lord God took the man and put him into the garden of Eden. Ang ibig sabihin ng Eden ay pleasant, maganda, kaaya-aya. Ibig sabihin sa lugar na yung, ng Eden, yun ay lugar na kaaya-aya. Mag-i-enjoy ka dun. Sabi dun, ang trabaho nila ay to dress it and to keep it. Kumbaga, horticulture, okay? Agriculture related. Yan ang trabaho nila. I-maintain nila yung Garden of Eden. Nakakatawa dito, bagaman yung Garden of Eden, sabi nga kung nabasa nyo na to, ano daw yan, may hamog na bumababa. Kusang dinidiligan ng Panginoon yung mga halaman, kusang dumadami yung mga yan. Pero kailangan pa rin daw nilang i-maintain, to dress it and to keep it. Ito yung sandali na kung saan yung tao ay perfect, baga no evil, wala pa siyang kasalanan, wala siyang karumihan, kumbaga inosente siya sa kasalanan, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng kasalanan. Okay, yun ang makikita natin. Ito yung pagkakataong ito. Hindi lang ang trabaho nila doon sa Garden of Eden ay panatilihin yung hardin, pero mainly, ang pinakatungkulin ng tao from the very beginning is to worship God. Nandun sila sa hardin, may trabaho sila, pansinin nyo they are to dress it and to keep it yung garden. Physically, meron silang trabaho. Pero spiritually, meron din silang tungkulin doon. Ang ginagawa nila is to worship God. Sabi nga ng isang commentator bagaman hindi clearly nakalagay doon, pero sabi niya, it indicates it was in fact a temple in which you worship God. Yung Garden of Eden, nagsisilbi siyang templo nila Adam and Eve. Nandun daw sila para sumamba sa Panginoon, nandun sila para purihin ang Panginoon, mag-alay ng mga sacrifice of praises. Wala pa nitong animal sacrifice kasi wala pa namang kasalanan
Pero ano yung ino-offer nila? From the very beginning, alam nyo ba kung ano yung ino-offer talaga nila Adam and Eve? Na kung saan tayo ngayon, dahil natubos tayo, ano na yung ino-offer natin? Di ba, hindi naman nahayop? Anong ino-offer ng saints? The sacrifice of thanks, the sacrifice of praises, the sacrifice of our lips. Yun na yung ating ino-offer. Doon sa chapter 2 verses 16, sabi doon sa verse 16, ng Genesis, and the Lord God commanded the man. Ayan, na inutos ang Panginoon, of every tree of the garden, thou mayest freely eat. Kahit anong bunga rito, pwede mong kainin. Kaya lang, mayroong negative part o negative na side yung command. Lahat pwede mong kainin, doon sa verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil, pero yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, huwag mong kakainin, sabi niya. Lahat pwede mong kainin, except, sabi niya ganon. Yan ang command. Positively, lahat pwede mong kainin. Pero meron lang, huwag mong kakainin. At yun yung bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. And then sabi niya yung declaration, pansinin niyo, for in the day that thou eatest thereof, sa araw na yon, ikaw ay walang pagsalang mamamatay. Sabi niya ganon. Hindi siya namatay immediately, okay? Pero mula nung nagkasala si Adam, pumasok na yung kamatayan. Ibig sabihin, yung literal death. Noong unang panahon, si Adam, pastor si Adam, di ba, cremate siya, walang sin, innocent siya, perfect siya. Ano yun? Kung hindi niya kinain yung fruit, mamamatay ba siya? Hindi. Immortal si Adam nun. Kaya lang, nung kinain niya yung prutas na ipinagbabawal ng Panginoon, pumasok yung kamatayan. Yun na makikita natin na sinabi ng salita ng Panginoon. Mamaya makikita pa natin yan. And then it follows na hindi siya immediately namatay, pero darating yung araw na mamamatay siya. Nagkaroon na siya ng exact day na mamamatay siya. Pero makikita natin, hindi lang yung physical death yung pumasok, even yung life nila sa Diyos, yung kanilang connection sa Panginoon, naputol din. Ito yung araw na kung saan nahiwalay sila sa Panginoon. Ito yung araw na nahiwalay sila. Ibig sabihin, nakat yung fellowship nila. Kaya pag napansin natin, di ba, doon sa Garden of Eden, nakita nilang naked na sila, nagtago sila, hinanap sila ng Panginoon, and then later on, tinanong ng Panginoon, hindi dahil hindi niya alam kung ano yung ginawa nila. Gusto niya na yung tao ay magkusa na lumapit at umamin ng kanyang mga pagkakamali. Pero alam natin, doon sa storya, ang naging ending, isinumpa ng Panginoon yung ahas, yung babae, tsaka yung lalaki. And then eventually, pinaalis sila. Naputol na kasi yung fellowship, kaya bilang parusa, kailangan nilang paalisin doon sa Hardin ng Eden. To guard, baka kainin nila yung tree of life. Kasi kapag kinain nila yung bunga ng tree of life, forever na silang magiging sinful. Kaya para maiwasan yung mangyari yung ganon, pinaalis sila ng Panginoon. Dito may kita natin na doon sa Garden of Eden, binigyan ng command ng Panginoon yung tao, kasama na doon si Eva, ilang pagdaka lang, nabipas yung masaya, may mga panahon na masaya sila, sumasamba sila, na-enjoy nila yung pagkain, namamasyal yung mag-asawa, si Adam and Eve. Pero yung law na to, binayolate nila, dinisobey nila. Alam naman natin yung nangyari. Pastor, di ba kasi binaya siya nung ahas, nung serpent. Yes, ganun ang nangyari. Pero titignan natin ito in detail. Pero actually, yung study natin ngayong gabi, dalawa yung gusto kong maintindihan natin dito. The fall of man, si Adam and Eve, or pwede basically si Adam bilang federal head, being the leader. Kaya pag pinasin mo doon sa all throughout yung transaction, nung doon sa pagkakasalan nila, parang ang sinisisi dito is yung lalaki. Bakit? Kasi siya yung head. Okay? Siya yung pinuno ng asawa. Dalawa, the fall of man and the fall of an angel, si Lucifer. Anthropology and angelology. Sabi niya ganon. Dalawa yan. Usually, part to ng systematic theology. Yung biblical anthropology is the study of humanity, whereas yung isa naman, yung angelology is the systematic study ng angels. Okay?
So, yan yung makikita natin dito. Yung isa, yung pag-aaral tungkol sa tao. Ano ba ang tao? Ano ba ang nangyari sa kanya? And then, nung nagkasala siya, ano na ang naging kalagayan niya? Paano siya maibabalik doon sa dati niyang kalagayan? Yan yung mga part ng study ng anthropology. Yung sa angelology or angelology, ito yung study ng mga angels, yung mga fallen angels, sino ba yung mga angels, prominent angels, para saan ba sila? Ano ba yung mga ginagawa nila? Ganun ang makikita natin sa gabing ito. Pero for the sake nung kasi pag inuna natin si Adam, parang hindi naman siya yung unang nagkasala, di ba? Yung serpent or si Lucifer yung unang nagkasala. Kaya tignan na muna natin. Ano ba yung mga the fall of Lucifer? Tignan natin ito. Para maintindihan natin ito, ano ba yung mga angels? Nakalagay sa Hebrews 1:6. And again, tingnan nyo na lang, sa Hebrews 1:6, and again, we bring it in the first begotten of the world, for he saith, and let all the angels of God worship him. Yan yung mga angels, ang trabaho nila, mag-worship, and the angels, he saith, and of the angels, he saith, who maketh his angels spirits and his ministers a flame of fire. Yung mga angels daw ay mga spirits, sila daw ay mga ministers a flame of fire. Mga nag-aapoy. Pero dito maganda, yung mga yan ay ministers. Baga yung mga angelic being na yan, yung mga spiritual beings na yan, yan daw ay mga ministers, mga lingkod ng Panginoon. Ang ibig sabihin, create sila ng Panginoon para paglingkuran ng Diyos. Gawin kung ano yung mga bagay na gusto ng Panginoon. Yung Hebrews 1:6, verse 6 hanggang 7, galing yan dun sa Psalm 104, verse 4. Who maketh his angel spirits, his ministers a flaming fire. Yung writer ng Hebrews, aware siya na may mga ganitong being, na may mga lingkod ang Panginoon, na mga creatures na ganito, na hindi lang tao pala ang create niya. May mga invisible na create ang Panginoon, mga angels. Tapos sa Job 38, Hebrews 1:14, are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Hindi lang sila naglilingkod sa Panginoon, pero yung mga angels din pala, naglilingkod din pala sila doon sa mga heirs. Sabi ng Hebrews 1:14 of salvation. Alam niyo yung heirs? Yung mga nakatakda sa kaligtasan. Yung bawat mananampalataya, nakalagay sa Bible, lahat ng itinalaga para maligtas, lahat ng pinili, yung mga magmamana ng kaligtasan. Pag nabuhay na sila sa earth, binibigyan daw sila ni God ng bantay. Totoo yung guardian angel para sa mga elect. Exclusive para dun sa mga heirs of salvation. Yung mga magmamana. Paano pag hindi? Di wala din. Pero we don't know. Hindi ko alam kung sino yan. Kaya ang gagawin natin, i-share lang natin ng i-share yung gospel. Yung mga angels na ito, ang sabi, mga ministers daw sila, mga spirits daw sila. Sabi dito, hindi lang sila ministers ng Diyos, ministers din daw sila ng mga heirs, yung mga magmamana ng kaligtasan. Sa Job 38 verse 7, ang sabi sila yung term na, the sons of God shouted for joy. Nung create daw ng Panginoon yung creation, nandun daw yung mga angels, ang ginagawa nila, they were shouting. Ibig sabihin, nagpupuri. Pero something na i-take note natin, yung name na sons of God. Di ba? Makita natin na yung mga angels na yan ay, kumbaga, bakit tinatawag silang anak ng Diyos or sons of God? Kasi nga, there's something sa kanila that resembles God, that reflects God. Di ba? Alam naman natin yung mga angels, mga angel of light daw yan maliliwanag daw yung mga yan. Kaya no wonder ang tawag din sa kanila ay sons of God. Kaya pag sinabing sons of God, pwede it could mean mga children of God or it could mean angels of God. Paano natin malalaman or ma-ascertain? Depending dun sa context. That's why we need to study yung context. Pero sa Bible, if we try to study yung Bible, yung angelology na yan or angelology, nahirapan ako i-pronounce may mga several names na talagang prominent. Kilala niyo si Angel Gabriel,
Parang maisip natin, Pastor, sa Luke 1:16 at 26 nakalagay na yan eh. And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth. Kilala niyo kung sino yung kanina siya sinend? Di ba kay Mary o kay Maria? Minsan, pinadala din siya para kausapin si Joseph. Pero baka hindi tayo aware, yung si Angel Gabriel, hindi lang siya sa New Testament nag-appear. Kahit sa Old Testament, nandun siya, nakalagay sa Daniel 8, verse 15. And it came to pass when even I, Daniel, had seen the vision and sought for the meaning, then behold, there stood before me, sabi ni Daniel, may tumayo doon sa harapan niya, as the appearance of a man, na parang tao. And I heard a man's voice between the banks of Ulai, which called and said, Gabriel, make this man to understand the vision. Inutusan daw yung angel na ipaunawa kay Daniel yung nakikita niyang vision. Pero anong point dito? Makita natin na from Old Testament, si angel ay minister ng Diyos. Personal. Pag may gustong ipagawa ang Diyos, ang pinadadala niya talaga si Gabriel. Messenger yan ng Diyos. Sa New Testament, pinadala yan ng Panginoon, kausapin si Mary. Lahat ng message ng Diyos, ang pinadadala niya talagang mensahero is si Angel Gabriel. Ang ibig sabihin ng Angel Gabriel or ng name na Gabriel ay Man of God, lalaki ng Diyos. Si Angel Gabriel, pag pinansin natin, parang pastor, lagi siyang nababanggit. Old Testament, sa New Testament, and then marami pang multiple times. Si Angel Gabriel ay one of the chief angels. Ibig sabihin, mga prominent ito. Kasama niya si Archangel Michael. Sa Jude 1:9, yet Michael the Archangel, yan. Michael the Archangel, yung Archangel na anghel. Sabi dito, sa Revelation 12:7, and there was war in heaven. Meron daw digmaan sa langit. At yung time na nag-rebel si Satan, sabi dito, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Si Angel Gabriel, the Archangel, ito ay parang, warrior angel. Okay? Siya ay chief ng mga, parang general ng mga angels. Siya yung parang parang sa presidente, PSG. Presidential Security Group. Kung merong pinaka-bodyguard ang Panginoon na angel, that's Archangel Michael. Pag meron siyang gustong digmain o para ipagtanggol ang Panginoon, ang tagapagtanggol niya is si Michael. Yan ang makikita natin. Si Archangel Michael, si Gabriel, na ang tawag, ang name niya ay Man of God. Sino naman? Ano naman ibig sabihin ng Michael? Ang ibig sabihin ay who is like God. Ang ganda ng pangalan niya, no? Ang ibig sabihin ng Archangel ay chief. Baka sabihin nyo, Michael the Archangel. Ano yun? Ibig sabihin, Michael the Chief Angel. Yun lang ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, mataas yung kanyang rank. Pinakamataas siya. May mga ancient text ako na trinay ko na basahin kasi para ma-broaden ko lang yung study dito. Though hindi siya part ng canon. Pag sinabing canon, yung part dito, hindi yung panggera na canon ha. Yung canon is yung collection ng books. Itong Bible, ito yung na-canonize, yung pinagsama-sama na ay inaring Word of God, naka-canon yan. Collection of books. Okay? Pero meron akong nabasa, this is from the Book of Enoch. Though hindi siya nakasama sa canon, pero nire-regard ko siya as historical book. Marami ka rin makikita doon na nagsusupplement doon sa Bible eh. Sabi niya doon sa Book of Enoch, chapter 9, verse 1, and then Michael, Uriel, Raphael, and Gabriel looked down from heaven, and so much blood being shed upon the earth, and all lawlessness being wrought upon the earth. May mga angels daw na tumingin sa earth at nakita nila kung gaano kasama. Alam niyo kung sino binanggit doon na dalawa na pinaka-chief angel? Si Gabriel tsaka si Michael. Pero nakakatuwa yung Book of Enoch, nagdagdag siya ng dalawa. We cannot really tell. Pero somehow, if this is true, meron palang angel Uriel at meron ding angel Raphael. Then we have, sino pa?
Si Lucifer. Sa Isaiah 14, punta kayo. There are only passages sa scripture that pag tinignan natin, makikilala natin kung sino si Lucifer. Yun lang yung Isaiah 14 verses 12 hanggang 15 and then doon sa Ezekiel. Pero doon muna tayo sa Isaiah 14. Sabi doon sa Isaiah 14 verse 12, How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Sabing ganon. Son of the morning. Ang ibig sabihin ng Lucifer ay light bearer. Magdadala ng liwanag. Pero pag binasa natin yung Isaiah 14, ano to? Allusion. Ibig sabihin, double meaning. Though yung pinaka-context nito, ang binabanggit is the king of Babylon. Pero naka-insert dito yung allusion or it is also alluding an angelic being named Lucifer. Okay? Yun ang makikita natin dito si Lucifer. Ang name niya is ano daw yan Helel. Yan yung later on si Lucifer na naging Satan. Kaya pag sabi rito, ang pangalan niya daw ay light bearer. Kasi sabi doon sa 2 Corinthians 11:14, Satan himself has transformed into an angel of light. O, di ba? Light bearer nga siya. Nagadala siya ng liwanag. Kaya lang nakorap, nagdilim. Ano bang gusto ng hari na to? Or nito na inaalud si Lucifer? Sabi doon sa verse, tuloy natin. Kasi may itong hari na to, evil yung desire niya. Sabi niya dito, how art thou cut down to the ground which did weaken or oppress the nation. Kung ito si Lucifer, sabi natin ito si Lucifer tsaka si yung king kasi contextually this is about dun sa king, yung character ng king, na kung saan nire-reflect din yung character ni Lucifer. Na kung saan, sabi, siya daw yung creature na nag-oppress ng nations. Yung hari ng Babylon, most likely daw si Nebuchadnezzar, di ba malupit siya? Tapos if this is alluding doon kay Lucifer, ibig sabihin dahil kay Lucifer, ang trabaho niya, ang ginagawa niya, ino-oppress niya yung mga tao, pinahihirapan niya. Tingnan niyo sa verse 13 yung pride niya. Kaya siya napahamak itong sinabi niya, or yung hari, for thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. Aakyat ako dun sa langit. I will exalt my throne above, higit pa doon sa mga lingkod ng Diyos o doon sa mga stars ng Diyos. I will sit also upon the mount of the congregation, katulad ng Diyos na sinasamba. Ako din, in the sides of the north. 14, I will ascend above the heights and clouds. I will be like the Most High. Gagayahin ko ang Diyos na ano? Glorious, na itaas, sinasamba siya ng lahat. Gusto ko yung ganon. Yun ang desire niya. Alam nyo, pride goeth before destruction. Bakit napahamak siya? Bakit siya binaba sa lupa? Kasi nagkaroon siya ng pride. Sineselebrate ngayon ang Pride Month. Yung pride, kaaway ng Diyos. Kapag proud ka daw, sa Bible, sabi dun sa Peter, ikaw daw ay enemy ng Diyos. Pag mayabang ka, ino-oppose mo ang Diyos. Yung pride shouldn't be celebrated. Should be condemned. Dapat yan, ikaiyak natin yan I-abhor natin, kamuhian natin kapag tayo, Lord, para pakiramdam ko, mayabang ako patawarin niyo po ako, Panginoon. Iiyak dapat natin yon. Pero ngayon, baliktad. People celebrate their pride. Pinalitan nila yung symbol ng mercy, na rainbow, ginawang symbol ng homosexuality. Mali! Hindi dapat ganon. Sabi nga doon, pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall. Kaya ang ginawa dito kay Satan, pinarusahan siya, si Lucifer. Sabi nga ng Panginoon dun sa Luke, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Punta kayo ng Ezekiel 28. Dito makikita natin yung pride ng heart niya sa Isaiah.
Okay? Ano yung dahilan? Bakit siya pinarusahan ng Panginoon? Kasi gusto niya maging katulad ng Diyos. Pumasok yung pride sa kanyang puso. Or yung hari na to, kaya rin pinarusahan because of pride. Kasi alam niyo nangyari kay Nebuchadnezzar? Di ba, ginawa siyang baliw until ma-realize niya na there is only one sovereign God of all, and that is God, the God of the nation of Israel. Punta kayo ng Ezekiel 28:11 hanggang 19. Sabi, "Moreover, the word of the Lord came unto me," sabi ni Ezekiel, saying, "Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus." Bring a message dun sa king of Tyrus. Dito, pag pinansin mo, pastor, yung context dito, si Ezekiel, meron siyang message na dala para doon sa king of Tyrus. Yes. Pero dito, again, katulad ito ng allusion. Bagaman yung context is about doon sa king of Tyrus, pero yung mga nakasulat dito, double meaning. Merong pinatutungkulan na iba. Sabi rito, ito yung itsura ni Lucifer. Ito yung kanyang magnificence. Gaano ba siya kaganda? Para maging aware tayo, sabi sa verse, tuloy natin doon sa verse 11 o verse 12. "Thus saith the Lord God, thou sealest up the sum." Sabing ganon. Ang ibig sabihin ng thou sealest up the sum, you are excellent in all things. Ikaw yung angel or yung hari na talagang excellent in all things. Magaling talaga. Maganda talaga. Then sabi niya, full of wisdom. Kung si Lucifer, ito pansinin nyo, kung full of wisdom siya, tapos sabi rito, talagang beautiful siya, perfect in beauty, tapos full of wisdom, pero ano yung lacking niya? Hindi siya almighty. Sino yung angel na binigyan ng might para makonquer lahat ng kalaban ng Diyos? Si Michael lang yon. Okay? Walang angel na pinoposes niya lahat. Parang Diyos, walang ganon. Binigyan lang sila ng Panginoon ng capacity na magre-reflect kung gaano kadakila ang Diyos. Kay Lucifer, magre-reflect sa kanya yung wisdom, pero hindi ang might. Okay? Yung wisdom, tsaka yung beauty sa kanya, meron. Sabi nga, "Thou sealest up the sum, you are excellent in all things, you are full of wisdom, yet hindi mighty, and perfect in beauty." Anong privilege niya? Sa verse 13, "Thou hast been in Eden, the garden of God." Nasaan daw siya? Kung ito ay tungkol dun sa hari ng Tyre, parang nakatira ba yun sa Garden of Eden? Hindi. Most likely, ang ibig niyang sabihin, pinopoint dito na siya yung hari na lahat ng experience niya ay pleasant, mga ganda. So, ang idea rito, itong si Lucifer, nasan daw siya? "Thou hast been in Eden, the garden of God." Sabi niya ganon. Tapos, ito yung privilege niya, yung costume niya. "Every precious stone was thy covering." Meron siyang breastplate. Ito daw yung suot ng mga priest, yung mga saserdote. Sabi niya, anong suot niya? "Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold." Meron siyang suot na breastplate. Pag tinignan mo siya, meron siyang costume. Ang ganda-ganda ng privilege niya na nandun sa Garden of Eden. Doon siya naka-assign. Kaya mamaya kanina, nakita nyo, sabi niya, "I will ascend." Kasi wala siya dun sa abode ng Diyos. Wala siya dun sa trono. Pero nakikita niya lang. Nasan ba si Lucifer? Nasa Garden of Eden. Dun siya naka-assign. Pag tumitingala siya, nakikita niya, ang ganda dun "I will ascend." Pupunta ako dun. Then nag-rebel siya. Nung pumasok na yung pride, nagsama siya ng mga kasama, umakyat sila doon. Pero nakikita natin yung kanyang privilege, nakikita natin yung kanyang beauty, nakikita natin yung kanyang costume, and then tignan natin, kumbaga siya mismo, sabi dun sa, ituloy natin yung verse, sa verse 13, "The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou was created." Yung word dito na
tabrets and of thy pipes. Mga musical instruments ito. Kumbaga, bago sabi rito, nakahanda na yung mga yan in the day you were created. Ibig sabihin ng idea, doon sa mga kings, yung mga instruments na yan, ginagamit daw yan to celebrate. Yung tabrets, yan daw yung mga drums. Parang ano daw yan yung parang tambourines. Kasama din yung tambourines. Okay, yung mga tabrets, tambourines, ano yung pipes, mga wind instruments. Kumbaga kung isipin natin, ano yun? Meron ba siyang literal na may ganon? Or ang ibig sabihin, alam mo, in the day na sabi rito, nakahanda na yung mga instruments na yan or yung celebration in the day you were created. Ibig sabihin, nung nilikha ka ng Panginoon, nandun din yung celebration. Naalala nyo ba pag nagliligtas ang Panginoon, di ba there was celebration? Nung nag-create ang Panginoon, ano ginagawa ng mga angels? Di ba there was shouting ng joy? Hindi ko lang alam kung ano yung sequence paano niya ginawa Nagagawa muna ako ng mga ministering spirits, yung mga angels na ordinary, tapos saka ako gagawa ng mga chief angels. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero dito ang sabi, nung na-create daw siya, nandun daw yung celebration. May mga may mga naniniwala. Dahil daw meron siyang tabrets, meron siyang tambourine, tsaka mga pipes. Ang sabi nila, si Lucifer daw na later on naging Satan and devil. Sabi nila, siya daw ay worship leader. Ayan. Maraming, ewan ko lang kung narinig niyo na yun. Sabi, alam mo si Satan, si Lucifer, ano siya sa heaven worship leader. Wala nga siya sa heaven Nasaan siya? Nasa Garden of Eden, ang sabi ng Ezekiel. Ano siya sa Mount? Naalala niyo yung Job? Tinanong siya na humarap ang si Satan doon, or yung si Satan, kasi nag-fall na siya. Sabi ng Panginoon, saan ka galing? Ano lang ako, akyat panaog. Di ba sabi niya? Bakit akyat panaog lang daw siya? Akyat baba. Kasi nga nasa mountain siya. Wala siya sa heaven. Mali yung sinasabi ng iba. May nakita rin ako na na di ba nung nag-fall na si Satan, binaba siya rito sa lupa. Naging oppressor siya ng mga tao. Merong dun sa Job, ang nangyayari, dun sa mali yun yung napanood ko na super book. Pag umaharap daw si Satan, bumabalik daw siya sa heaven. Tapos lumalabas yung kanyang pakpak. Tapos pagbaba, yung napanood ko pagbaba doon sa flooring ng heaven na gold, biglang nawala yung kanyang yung kanyang pakpak. Tapos naglalakad siya ron. Kinakausap niya ang Panginoon. Hindi ganoon ang picture. Kasi sa Job, malinaw, yung mga sons of God, yung mga children of God, nag-worship pa sila doon sa time ni Job, sa harap ng Garden of Eden. Si Enoch, saan sila nag-worship? Before yung flood, nag-worship yung mga believers sa harap ng Garden of Eden, doon sila nag-aalay. Pinalabas ang tao, pero hindi ibig sabihin, hindi na sila pinag-worship. Si Enoch nag-worship doon, si Job nag-worship doon. Kaya sino nandoon? Na-access pa rin yan ni Satan kahit pinalayas na sila doon. Ganun ang nangyari. Kaya pag nung humaharap doon doon lang nakakarating si Satan at hindi na siya nakakarating sa langit. Kasi nga, di ba, trinay nilang paalisin doon ng Panginoon, pinabababas sila ng Panginoon, pinarusahan sila. So somehow magkaroon lang tayo ng idea dito. And then sabi sa 14, Thou art the anointed cherub that covereth. Yan. And I have set thee so. Ako nagtalaga niyan. Saan? Thou hast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. Ano yun? Ano yung iniquity niya? Pride. Pinarusahan siya. And then sabi sa verse 17, Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by the reason of thy brightness.
Kaya gagawin ko, I will cast thee to the ground, from the throne to the ground. Ganun ang idea eh. Parang, again, balik din sa context. Ito yung king of Tyre. Ano gagawin? Dahil sa kayabangan din niya, pababagsakin daw siya ng Diyos. And so, ganyan ang nangyari doon kay Lucifer. I will lay thee before kings that they may behold thee. Again, itong passages na to ay about contextually dun sa king of Tyre, but it also alludes doon sa person ni Lucifer or ng devil na kung saan ang ginawa ng Panginoon, itinaboy siya, itinapon din siya dito sa lupa. Diba? Or pinaalis siya dun sa garden. Kasi from garden, umakyat ng heaven, nag-try mag-rebel, and then pinabalik siya. They weakened the nations. Sila yung naging oppressor. Ito yung moment na makakakita tayo ng sin. Pride. Discontentment. Di ba? Hindi siya nakontento. Ang ganda-ganda na pala niya eh. Ang ganda-ganda na ng trabaho niya. Nandun siya sa Garden of Eden. Anointed cherub. Ang trabaho niya, tignan doon, magbantay doon. Tapos ang ganda pa ng costume niya. Hindi siya nakontento. Ito yung unang pagkakataon na makita natin na sumuway sila doon sa design ng Panginoon. Paanong design? Kung saan sila itinalaga ng Panginoon, they have to stay. Yun ang command eh. Kung saan ka tinalaga ng Panginoon, ano ka na ginawa ng Panginoon, you are to stay. Kapag umalis ka doon, nag-deviate ka doon sa design ng Panginoon sa buhay mo, you will sin. Dito makikita natin, naghangad ng higit pa doon sa ibinigay ng Panginoon itong si Lucifer, pinarusahan siya ng Panginoon. Alam nyo, baka itanong nyo sa akin, Pastor, alam ko si Satan or si Lucifer yung unang nagkasala, no? Pero saan ba galing yung kasalanan? Even ngayon, it is a mystery. Kahit yung mga known pastors, tinitignan ko sila, binabasa ko yung ano nila, tinatanong din sila, the same question, kahit sila hindi nila alam kung saan galing talaga ang kasalanan. Pero hindi man natin alam kung saan galing ang kasalanan. For sure, hindi galing sa Diyos. Kasi God is light eh. And there's no sin sa Kanya eh. Yan ang sabi eh. Pero one thing na ma-realize natin, the first person na nagpakita na merong kasalanan is walang iba kundi si Lucifer. Hindi ko alam. Pastor, di ba, create yung first day, second day, third day, seventh day. Tapos parang yung nakaraan, most likely, yung angels, baka unang-una sila na-create before yung foundation of the world kasi nag-react sila eh. Pero doon sa creation ng mga angels, saan doon? Kailan create sila Lucifer, sila Gabriel? Hindi rin natin alam. Yung exact time when, hindi natin alam. Bakit? Walang time doon sa eternity. Nasaan yung time? Nasa earth. Yung earth lang yung may first day, second day, third day, fourth day, fifth day, and sixth day. Pero before creation ng world, ng earth, ng universe, yung mga angelic being, anong time period yun? Eternity. Kaya we cannot really tell kung kailan exactly. Pero one thing na makita natin, doon itong napahamak na ito, na angelic being na si Lucifer, na later on ay naging devil. Sabi ng John 8:44, "Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning." Kaya yung pagkakasala niya, na napahamak siya, na taint na siya ng sin, ano yung ginagawa niya na? Doon sa Garden of Eden, nagkatawang serpente. Tapos ang ginawa niya, dinamay-damay niya yung tao. Kaya ngayon, ganyan ang ginagawa ng dyablo. Dinadamay niya yung mga tao para mapahamak sila. Bakit? Kasi mapapahamak na siya, parurusahan siya. Baga, nire-recruit niya yung mga tao, yung mga creatures ng Diyos para mag-rebel din laban dun sa Maker. Tinatawag ng dyablo yung mga tao, binubuyo niya para magsuway. Kaya ngayon, huwag kayong magtaka, yung mga tao sumusuway.
And then we'll see yung fall ni Adam and Eve. Doon sa Genesis 3, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. Ang sabi nung serpent, yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden. Anong sabi ng Panginoon? Lahat pwede mong kainin. Huwag mo lang kainin yun na doon sa gitna. Sabi niya ganon. Nung kausap na nung serpente yung babae, ang sabi niya, sinabi ba ng Diyos na huwag niyong kainin yung mga bungang kahoy dito sa hardin? Anong ginagawa niya dito? Bakit nagtatanong siya? Nag-i-insinuate siya na parang nagkakas siya ng doubt. Sinabi ba talaga ng Diyos? Sabi niya. Ito yung ginagawa ng serpent. Ang una niyang ina-attack is yung Word of God. Kaya kapag tayo, as a Christian, para tayo bumagsak, ang unang ina-attack din is yung way how we read the Word of God. Ang unang ina-attack is yung ating pagbabasa. Yung Word of God. Kahit nga ngayon, ina-attack din yung Word of God. Maraming versions na ng Bible ngayon. Diba? Pero nonetheless, makikita natin from the very beginning, even the Word of God is being attacked ng kaaway. Ginagawa niya, tinitwist niya yung Word of God. Sinabi ba talaga ng Panginoon na bawal kainin? Sumagot yung babae, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Pwede naman. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it. Tama naman. Neither shall ye touch it unless ye die. Ang problema, may dagdag bawas na. At ang problema pa, saan ka nakakita, nagsalitang ahas, kinausap niya. Mga kapatid, yung serpent pala noon, hindi daw yun yung gumagapang ngayon. Ang serpent kasi noon naglalakad. Subukan yung i-type, i-research. Ang serpent ay naglalakad. Anong most likely itsura niya ngayon? Alam niyo yung mga Chinese dragon? Ganon daw ang itsura most likely ng serpent. May kamay tsaka mayroong paa. Bakit ngayon nagko-crawl na sila? Kasi nga, kinurse. Kaya huwag tayong magtaka, baka daw nung nakita daw ni Eve yung serpent na nagasalita, di ko alam ba't di siya nagtaka Di yung ibang animals, di ko alam kung nakakausap nila Pero di siya nagtaka, bakit nakakausap niya yung serpent aside doon sa asawa niyang si Adam. Tapos siguro dahil nga maganda yung serpent, hindi siya natatakot. Kasi ngayon, pag may nasalubong ang ahas, tapos gumanon, tapos kinausap ka, Papanam Cyrus, tatakbo ka na Bakit? Yung sight pa lang ng ahas, yung cobra, nakakatakot na, di ba? Yung serpent ng unang panahon, hindi ganun. Kaya nung nakita ni Eve, nakipagkwentuhan siya. Ay, hindi naman. Hindi naman sinabi ng Panginoon na bawal. Pwede naman namin kainin yung mga nandoon. Sabi nga lang, huwag namin kainin yung nasa gitna, tsaka huwag namin hawakan kasi mamamatay kami. Sabi niya gano'n. Ang to, medyo nag-go beyond siya doon na sinabi. Then yung sabi ng serpent, hindi ka mamamatay. Parang ang ginagawa ng serpent, di totoo yung sinabi ni Lord. Dinideny niya Sabi niya, mamamatay kayo pag kinain nyo. Di totoo yun. Ha? Kanina, ina-attack niya yung Word of God. The same thing ngayon, ina-attack din niya yung Word ni God. Huwag ka maniwala sa sinasabi ni Lord. Hindi totoong mamamatay ka. Hindi totoong may impyerno. Pag si Pastor Rodel, narinig mo mag-preach about impyerno, huwag ka maniniwala. Ganyan ang ginagawa ng serpent. Huwag ka maniniwala doon. Mali iyang mga yan. Kaya ang ginawa ng babae, later on, sabi nung serpente, alam mo, hindi ka mamamatay. Ang ginagawa nga ng Diyos, may tinatago sa inyo May ipinagdadamot siya. Alam mo ba yung sekreto talaga? Kasi for God that alam kasi ng Diyos that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods. Magiging Diyos ka rin. Di ba yun ang una niyang kasalanan? Yun ang kasalanan niya, ginusto niya maging Diyos. Kaya ngayon, yung pagbubul niya sa mga tao, gusto niya yung mga tao, mag-act din sila, magnasa rin sila, na parang sila ay Diyos, na sila ay nasusunod sa buhay nila. Hindi ka mamamatay. Niloloko ko nga ng Diyos Gusto ng Diyos, ilayo ka dito. Pero masama yun. Kita mo, meron siyang ipinagkakait sa iyo, ayaw kanya maging Diyos, ayaw kanya maging matalino, knowing good and evil. Sabi niya ganon. Parang ginagawa niya na parang may itinatago ang Diyos. Alam niyo mga kapatid,
Mabuti nga, tinago ng Panginoon ito kasi pinaproteksyonan niya si Adam and Eve Pero again mga kapatid, para mas maintindihan niyo to, alalahanin niyo yung decrees of God. Okay? Na yung mga bagay-bagay ay nandun na yung foreknowledge ng Panginoon, nandun na yung paunang pagkaalam niya, itinalaga niya na yung mga bagay na to. Huwag niyo rin sisihin si Eve at si Adam kasi kahit sino naman nandoon. Kung ako yun, di ako magpo-fall. Mali. Kahit ikaw nandun, magpo-fall ka rin kasi nakatalaga na yun. Pero ba't niya inalaw kasi yun? Katulad ng lesson natin last time, para makita natin yung glory ng kanyang grace, yung glory ng kanyang forgiveness, yung glory ng kanyang mercy. Yung creation kasi, nakikita natin, makapangyarihan ng Diyos, wise ang Diyos, yung design ng Panginoon. Pero yung forgiveness, may idea tayo. Yung mercy, yung love, may idea tayo. Wala. Pero dahil sa pagkakasalan ng tao, mas mararamdaman natin na, Lord, maibigin ka pala, mapagpatawad ka pala, tinanggap mo pa rin ako sa kabila ng aking mga kasalanan. Yun yung overarching reason kung bakit inalaw yun ng Panginoon, para mas ma-experience natin kung gaano kadakilang Diyos. Alam natin eventually, yung babae ay nahulog doon sa temptation. Kailan siya nagkasala? The moment she ate, or pwede pa nga, the moment na nag-doubt na siya doon sa Word of God. And then it follows yung act na dinisobey niya na yung Panginoon. Kinain niya yung prutas, and then engage also dun sa verse 7 with her, unto her husband, with her. Kasama niya yung lalaki Saan si Adam nung nag-uusap yung serpent? Nandun, nakikinig. Dito makikita mo yung failure ng lalaki. Dapat yung babae ang hindi nakikipag-combat dun sa devil. Dapat lalaki yung nakikipaglaban, nakikipagsagutan. Dito, yung lalaki, nagkamali siya. Hinayaan niya yung babaeng makipaglaban. Kaya never yung babae na inaalaw na mag-preach. You were not destined para mag-handle ng Word of God. Tingnan yung nangyari kay Eve, napahamak siya. Sinubukan niyang i-interpret on her own. Kaya lang, problema dito, ba't kasi nanahimik si Adam? May mga narinig ako na siguro daw kasi na in love na Minsan, pag nai-in love na, parang wala nang love ko siya Hayaan mo siya. Yung ganun. Kaya nangyari, yung binasa natin kanina, nabuksan daw yung kanilang mga mata, nakikita nilang sila'y hubad, ayun, nagtahi sila ng mga apron. Alam nyo, mula nung kinain nila yung prutas, pumasok na yung kasalanan sa mundo. Okay? Ito, i-clarify lang natin. Si Adam, tsaka si Eve, tsaka sila Lucifer, and then yung mga angels na ibang create ng Panginoon, nandun sila sa footing na may free will sila. Nandun sila sa estado na pwede silang mag-fall, na pwede silang magkasala. Sabi kanina, parang perfect daw sila. Innocent. Innocent lang sila. Innocent sila, wala silang kasalanan, pero hindi ibig sabihin, incapable sila na magkasala. Hindi. Nasa footing sila na pwede talaga silang mahulog. At gano'n ang nangyari dito. Nahulog sila talaga doon sa kasalanan. Naputol yung kanilang ugnayan sa Panginoon at nahiwalay sila sa Diyos. At bilang parusa, isinumpa sila ng Panginoon doon sa Genesis 3:9 hanggang 19. Yung serpent, may darating para durugin yung kanyang ulo, pero mapapatay din daw niya. Yung babae, ang curse ay, siya daw ay mahihirapan na sa panganganak. Diba? Tapos yung lalaki yung mamumuno sa kanya. And then yung lalaki naman, ang parusa, dahil nakinig ka sa asawa mo, ikaw ay, bago makakain, mahihirapan ka na, magtatrabaho ka. Kaya minsan magkaka-idea ka rin dito pag tinignan mo yung fall Kaya pala naghihirap yung mga tao, kaya pala tayo nag-labor muna. Bago tayo makakain, kailangan muna nating paghirapan. And then eventually, sa Genesis 3:24, pinalayas itong mag-asawa doon sa Garden of Eden. Dito sa fall ni Adam, gusto kong mag-draw ng ilang bagay. Dahil sa kasalanan ni Adam, lahat tayo ay nagkasala or itinuturing na naging makasalanan.
Sa Romans 5:12, wherefore, as by one man sin, or as by one man sin entered into the world. Dahil doon sa isang lalaki lang, pumasok na daw ang kasalanan sa mundo, and death by sin. Kasama daw noon yung kamatayan dahil doon sa kasalanan, pumasok na. So si Adam ay magiging mortal. Dati, immortal. Pero dahil kinain niya, nagkasala siya, naging mortal na yung tao. Subject to death. Ibig sabihin, pwede na tayong mamatay. Sa Romans 3:10, for all, there is none righteous, no not one. Verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat naging makasalanan dahil lang kay Adam, and at the same time, hindi naman pwede na, Pastor, alam mo, kaya lang ako makasalanan kasi kasalanan lahat ni Adam eh. Pero ako sa sarili ko, napakabait ko kaya, Pastor. Hindi ka ba nagnakaw? Hindi ka ba nag-isip ng di maganda? Hindi ka ba nangupit? Hindi ka ba nagmura? Hindi ka ba nagsaon ng dakes? Hindi ka ba nakagawa ng mali? Ay, nakagawa rin ako. So, makasalanan ka by your own choice. Baka mamaya sisihin nyo si Adam eh. Lahat pala kasalanan ni Adam, pero ako wala akong mali. Hindi. Nung ipinanganak tayo, na ipasa sa atin yung guilt ng sin, yung nature ng sin. Kaya kahit tayo, bata pa lang, ipinanganak tayo, hindi tayo kailangang turuan gumawa ng mali. Marunong tayo. Bakit? It's our nature. Nasa nature na natin yung kasalanan. Kaya dito may kita natin bilang parusa sa kamatayan, sa kasalanan ay merong kamatayan. For the wages of sin is death. Kanina baka malito kayo, yung sabi, dahil sa kasalanan ni Adam, pumasok daw ang kamatayan, physical death. Pero sinasabi naman sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong kamatayan? Eternal death. Aside sa ikaw ay makakaranas ng physical death, kapag ikaw namatay sa kasalanan, mararanasan mo din yung eternal separation. Mahihiwalay ka sa Diyos eternally. Paano ako hindi mahiwalay sa Diyos? Ang sabi ng Romans 6:23, yung kalahati, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Paano ka hindi mahihiwalay sa Diyos? Kailangan magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At paano yon? Sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. By believing in His finished work of salvation dun sa cross. Kung mananampalataya ka, magkakaroon ka ng buhay ng walang hanggan. Kapag namatay ka physically, hindi mo na matatakasan yan eh. Tsaka ako mamamatay na talaga tayo eh. Kasama yun ng sin, yung nature. Kaya mamamatay tayo for sure. Paano yung soul? Yung soul yung sinusubukan natin and by God's grace, masave. Na kapag namatay tayo, hindi ma-separate yung kaluluwa natin away from God. Na ibig sabihin, yung kaluluwa natin kapag namatay, kasama tayo sa piling ng Diyos. Paano yon? Kapag naranasan natin yung kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Kristo. Alam nyo, yung kasalanan na yan, mula nang pumasok, tuloy-tuloy, tapos lumalala. Pagpasok pa lang ng Genesis 3, then Genesis 4, si Cain at Abel. Diba? Si Cain, pinatay yung kapatid niya. And then sa Genesis 4, 18, 19, si Lamech, nag-asawa na ng dalawa. May adultery na, may murder, may adultery. Tapos doon sa Genesis 6:5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imaginations of the thoughts of his heart was only evil continually. Ayun, doon daw sa earth, bago dunawin ng Panginoon sa pamamagitan ng baha, ano daw ang meron sa earth? Punong-puno na ng kasalanan. Andun na yung human wickedness. Tapos nahaluan pa yung mga angels na iniwan yung kanilang ranks, yung design na kung saan itinalaga sila ng Panginoon, and they chose and they took them wives of all which they chose. Kumuha daw sila ng mga pangasawa nila, nag-intermarriages yung mga fallen angels saka yung mga babae, and they produced giants. Nakalagay ito sa Book of Enoch. Again, bagaman hindi siya canon, pero may makukuha kayo dito. Sabi dito, and all others together with them took unto themselves wives, and each chose for himself one, and they began to go in unto them and to defile themselves with them, and they taught them charms
Sabi rito sa verse 3, and they became pregnant and they bare great giants whose height was 3,000 ells. Alam niyo yung 3,000 ells? Para may idea tayo na mayroong giants daw nun sa earth. Alam niyo gaano kalaki? Yung 3,000 ells daw is 1.3 to 1.4 kilometer. 1 kilometer is 1,000 meters. 1.3, ganun daw kalalaki yung higante. Nakita niyo na yung jet engine? Parang ganun. Ang lalaki. Alam niyo kung bakit talaga ginunaw ng Panginoon yon, yung time ni Noah, na ang dami ring giants? Sabi doon sa nabasa ko, dito sa books na to, ang ginagawa doon ng mga giants, syempre, pag kumain sila, tayo pag kumain, di ba, 1 cup, mabubuhay ka na. Syempre naman, kung ang laki-laki, ang laki din ng bodega ng tiyan nun. Saan sila kukuha ng pagkain? Alam daw ginagawa nila? Who consumed all the acquisition of men. Lahat daw ng tinanim ng tao, kinukuha lang nila. Yung mga tao umiiyak, wala na silang makain. Kaya umiiyak sila sa Panginoon, Lord, kawawa kami. And then, nung maubos na yung pagkain, and when men could no longer sustain them, naging utusan pa sila eh, the giants turned against them and devoured mankind. Wala na silang makain. Ang kinain na lang ng mga higante ay yung mga tao na. And then sabi dito, and they began to sin against birds and beasts and reptiles and fish and to devour one another's flesh and drink the blood. Eventually, lahat na naman sa paligid nila, pinagkakain na nila. And then sila nag-away-away, kinain na nila yung isa't isa. Kaya sabi rito, the earth laid accusation against the lawless ones. Then sa chapter 8 and Azazel, ano pa yung mga ginawa nilang kasamaan sa mundo? Bakit ginunaw ng Panginoon? Kasi pag pinansin natin, talagang tumodo yung kasamaan eh. Sa chapter 8 ng Enoch nakalagay, and Azazel taught men to make swords and knives and shields and breastplates. Yung mga metalworks pala, tinuro pala ng mga fallen angels eh. Pati nga yung mga cosmetics eh. And the beautifying of the eyelids. Mga ornaments, mga palamuti, coloring. Sabi, and there arose much godlessness and they committed fornication. Siguro, pag pinansin mo rito, kasi nga gumanda na eh. Marami nang naakit. So yung tao, lalong nag-delve ng kasalanan. Sabi dito, kaya yung mga wives, mag-make up kayo, pwede naman. Pero sa husband nyo lang, when? Baka may ibang maakit, bawal yon. And there arose much godlessness, and they committed fornication, and they were led astray, and became corrupt in all their ways. Kanina si Azazel, Semzaza, taught enchantments and root cuttings. Alam yung mga ugat-ugat, halamang gamot, Amaros, the resolving of enchantments, mga kulam to, Barakikal, taught astrology, Kokabel, the constellations, Ezekiel, the knowledge of clouds, Arakil, the signs of earth, Shemsiel, the signs of the sun, Sariel, the course of the moon, and as men perish, they cried, and their cry went up to heaven. Kaya nung time ni Noah, sobrang korap ng mga tao, nagpadala ang Panginoon ng baha. Napakadaming kasamaan. Sa time ni Paul, predict niya na rin na darating daw yung time nang tayo, nasa time na natin to. Sabi ni Paul, "This know also that in the last days, perilous or dangerous time shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud." Yan ba yung pride? Di ba yan? Nakasulat na pala. Magiging mayabang pala yung mga tao. To the point, ifo-flaunt pala nila lahat na pati ng mga kasalanan nila. Disobedient to parents, unthankful, holy, without natural affection, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, di ba? Uso ko tayo, traiduran. Kahit sa Senado, balimbingan, di ba? Heedy,
high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Predict din naman ng Panginoong Kristo. Sabi niya sa Matthew 24, and many false prophets shall arise and shall deceive many, and because iniquity shall abound. Dadami daw yung kasalanan. Yung mga tao lalong susuway ng susuway. Yung pagsuway, lalaki. Diba? Ngayon, yung LGBTQ na yung kasalanan ng sodomy na dapat ay kinokondem, iniiwasan ng mga tao, nilalayuan, sineselebrate na ngayon. 1 month pa. Yung araw ng June, araw ng kalayaan, 1 day lang. Pero yung Pride Month, isi-celebrate mo yung kasalanan for a month. Kahit sa Netflix, yan yung push. Ewan ko, sinend ko yung sa group. Pati doon sa mga churches, ewan ko, anong church exacto yun, kung Catholic ba yun o ano. Yung nakaupo sa harap na nag-lecture yung babae na ang tinuturo niya about LGBTQ. Tinuturo na sa mga churches ngayon na kailangan tanggapin mo sila. Yung government, di ba, puro din corrupt. Ngayon, yung AI technology. Ewan ko lang kung sinend ko sa group to, kung napanood nyo. Yung mga AI daw ngayon, di ba, pag kinokuman mo, pinaprompt, sumusunod sila. Ngayon, may mga AI daw na kapag prinamp mo, hindi nila gagawin. Babaguhin nila yung mga sinabi mo. Marunong na daw sila mag-disobey. Tapos may mga AI daw na marunong na mag-blackmail. Imagine kung iba-blackmail ka niya. Kaya yung mga AI daw, sa sobrang dami na ng storage, na-store na information, na-access daw nila. Baka nga kahit cellphone ninyo yung mga sinave nyo dyan nakikita nila Tapos iba-blackmail ka nila. Isisend ko to lahat, Jaybert, itong mga dinownload mo noon. Kahit binura mo na, marunong na sila mag-blackmail. Yun daw yung danger na yan ng AI. Alam niyo yung IVF? Yung in vitro fertilization, na yung sperm cell tsaka yung egg cell, pag hindi kaya nung nanay dalhin, bubuuin yun doon sa laboratory. Ganun ang gagawin. Iba naman yung surrogate. Yung surrogacy, yung sperm tsaka egg cell, ilalagay naman doon sa ibang sinapupunan ng babae. Surrogate mother ang tawag doon. Yung IVF, yung sperm tsaka yung egg cell, pinagkasama sa laboratory, binubuo. Pero ngayon may bago, IVG, in vitro gametogenesis. Ito matindi na. Hindi na sperm cell ang gamit. Anything na cell. Para mag-create ng bata sa science, egg cell tsaka sperm cell. Sa sobrang advancement ngayon, hindi na kailangan daw ng sperm cell. Ang kailangan na lang daw, any cell from a person, kaya raw nilang i-reprogram yung stem cell na yon at gagawin daw nilang sperm. Kaya ang kailangan na lang egg cell. Anong mangyayari nito kung kaya na pala gawin lahat yan? Kahit daw LGBTQ, lalaki at lalaki, makakagawa na sila ng sarili nilang anak na galing mismo sa DNA nila. Di ba na? Napakasama. Oo, napakasama talaga. Kaya na nila mag-produce ng sarili nila, kahit dalawang babae yan. Baka ka-produce sila ng sarili nilang egg cell and sperm cell galing doon sa isang cell lang na meron sa katawan nila. Makakabuo na sila ng bata. Imaginein natin ito. Mali. Bakit? Yung pagkakaroon ng anak, dapat matupad lang yan sa pamamagitan ng pagsasama ng egg cell tsaka ng sperm cell. Paano? Through intercourse. Yung consummation ng marriage. Kailangan nagpapakasal. Tapos isi-celebrate yung kasal na yon. Then nagkakaroon ng anak. Paano kapag pwede na itong gawin? Yung IVG na yan. So, hindi na kailangan ng marriage. Hindi na rin kailangan ng sex. Na dapat part ng blessing ng Diyos doon sa marriage na yon, na dapat sineselebrate kasi gift ng Diyos. Pero tinanggal na nila. I don't care sa gift mo ng marriage. I don't care doon sa gift mo ng sexuality. It doesn't matter. Kaya namin magkaanak on our own. Wala kang pakialam.
Ganun ang ginagawa nila ngayon. Napakasama. Yung mga tao, nag-grow worse yung kanilang mga kasalanan. Pero alam nyo, kahit anong sama ng tao, there is always hope. Bakit? Kahit nahulog yung tao sa kasalanan, kahit ngayon ubod na ng sama ng mga tao, there is a Savior na pwedeng magligtas dun sa mga makasalanan. Ang tanging pag-asa ay ang Panginoong Kristo, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, there is a Redeemer. Meron tayong manunubos. Kung para yung tao maialis dun sa kasalanan, makasalanang estado niya, mahalaga na siya yung manampalataya. Kaya i-share lang natin, i-share yung gospel. Ano sabi ng Panginoon? My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Pag sinishare natin yung word of God, by God's grace, marinig nila yung tinig ng Panginoon na sila'y tinatawag sa pagsisisi at pananampalataya. Yung mga kabataan na nandito na hindi paligtas, I hope marinig niyo yung panawagan ni Lord Jesus. He wants you to repent and He wants you to believe dun sa gospel. Na siya ay dumating dito sa lupa, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang dugo, ikaw ay nahugasan at mapapatawad sa mga kasalanan mo. Kaya, may you believe and repent. Yung mga kapatiran ngayon, nasa makasalanang mundo tayo, yung nature natin, may kasama ring kasalanan, nasa laman tayo. Ang advice ng Bible sa atin, let's make no provision to the flesh. Iwasan natin yung mga bagay na nagpapakain sa mga laman natin. Kasi kapag nabusog na masyado yung laman natin, eventually magpo-fall tayo sa kasalanan. Kaya, let's avoid yung mga sin or habit na maari ay mahulog tayo sa kasalanan or mas mga bagay na maglalayo sa atin sa Diyos. This is the fall of man. Let's bow our heads and pray. Lord, thanks sa araw na ito. We give thanks and glory sa inyo. Thank you for saving your people and protect us. Thank you for showing us sa evil ng mundong ito, ng paligid namin. And we pray, ingatan niyo po kami, Panginoon. May we live holy, righteously sa mundong ito. And may we live a different life sa mga tao sa paligid namin. May be a light din sa kanila to show them the gospel, to show them Christ, our Savior, Panginoon, their only hope. Christ we pray. Amen. Sige po, tayo ay